Bagong top-notcher, sisirain na ang bahay. Sumama sa saya. Huwag, huwag, huwag. Huwag munang sirain ang pader na ito. Inay. Ngayon, ang anak ay top-notcher sa mataas na paaralan. Gantimpala. Sweldo. Pumili ako sa gintong hagdan at jade na balustrada. Buwagin. Sige, wasakin na. Zhao Zhuangyuan. Hindi ka ba nagmula sa mahirap na pamilya? Ngayon ay nare-renovate mo ang lumang bahay ng ina mo. Paano mo nabuwag ang buong pader? Opisyal na pilak nga. Ang daming salapi. Hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ganito karami. Nga, sabi ko na eh. Isang balo na nag-aalaga ng anak. Paano kaya niya mapag-aral ang isang top scorer? Ah, pala ay minamahal siya ng isang opisyal. Pala nga. Yung mga chismis na iyan totoo lahat. Mukhang sisuli itong ginto. Para sa paglilingkod sa mga mataas na opisyal. Yun ang nakuhang salaping nakaw. Kung malaman ito ng hari, yung tagumpay na ito, malamang mapapahiya siya. Mapapahiya nga. Swaner. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. Itong mga salaping ito, ay para sa akin na naipon para sa iyo nitong mga taon. Ngayon na nakamit mo ang posisyong top scorer. May mga bagay na dapat ko ring sabihin sa'yo na naipon ko para sa akin. Ikaw, isang simpleng babae sa nayon. Saan ka nakakuha ng mga opisyal na salapi? Alam mo ba na nagbebenta ka ng ngiti sa mga maruruming lugar? Gaano ito nakakaapekto sa aking hinaharap? Ikaw. Kailangan mo bang sirain ako? Sisirain kita. Ikaw ang anak ko. Bakit ko sisirain ka? Ang pinagmulan ng mga salaping ito ay malinaw na ipapaliwanag ng iyong ina. Ngayon na ikaw ay naging pinakamataas na ranggo. Karapat-dapat ka na sa pinagmulan ng mga salaping ito. Tumahimik ka. Gagamitin mo ang aking ranggo bilang pinakamataas na ranggo. Ako ang hahadlang. Sa parusang dala ng mga maruruming salaping ito. Anong sinasabi mong kalokohan? Nasaktan mo ako. Tao. Dalhin ang babaeng ito na nagtatago ng opisyal na salapi. Agad na dalhin sa kabisera. Ipasa sa hari upang mapagpasiyahan. CJ. Isang mahusay na kasabihan tungkol sa langit at lupa. Dapat sundin ang mga naunang pantas. Ang ganitong klase ng puso at espiritu. Gamitin. Ang pagkukunwari ay nasa loob. Ngunit sa bawat salita at linya, makikita ang lakas na sumisilip sa papel. Tunay ngang anak niya siya. Mahal na hari, ang iyong karunungan ay tunay na kahanga-hanga. Ang panulat na ito ang nagpasok sa kanya sa top. Bawat salita ay parang perlas. Napakataas ng kanyang pag-ugali. Kapag masusing binasa, tunay ngang anak niya. Noong araw, si Ministro Su ang nagplano at nagpasya. Ang kanyang kakayahan sa pamumuno at espiritu ay tunay na kahanga-hanga. Dakilang pambansang guro ng dakilang kaharian. Ang aking emperador na guro. Guro. Pipiliin mo ang lahat ng mga opisyal. Ikaw ang mamamahala sa tanggapan ng gobyerno. Kung ang mga opisyal na iyon ay magtatangkang magreklamo laban sa iyo, agad ko silang papatayin. Huwag kang umalis sa akin. Ang kapangyarihan ng inyong kamahalan ay parang kutsilyo. Kapag hawak mo ito ng matagal, masaktan ka. Kung pagod na ako, ituring na lang na ito ang huling biyaya ng inyong kamahalan. Huling pabor na ibinigay sa akin. Kailangan kong maghintay para sa kanya. Kailangan ding maghintay ng kaharian ng dakian para sa kanya. Umaga. Huwag kang magkamali, Ginoo. Swaner. Tumahimik ka. Sino ba ang Swaner mo? Yung mga salaping iyon ay ibinigay ng naunang haring. Si Gonggong Fuan ang naghatid nito ayon sa utos. Nagkita tayo sa liwanag ng pagsinta. Para lang magpanggap na may pakinabang sa iba.
Ito ay regalo ng yumaong emperador. Bakit kailangang itago ito? Bakit pa? Pinagkaitan mo ako ng yaman ng maraming taon. Noong araw, sobra ang aking kinang. Marami akong kaaway sa korte. Mahigit 20 taon na akong lumayo sa kabisera para umiwas sa kapahamakan. Nagtago ako ng pangalan at hindi ginamit ang mga salaping iyon. Ayaw lang talaga na magdulot sa iyo ng kapahamakan. Sobra na, huwag ka nang magbulaan. Swanner, hindi ka ba naniniwala sa ina mo? Naniniwala ako. Pero ang buong mundo, naniniwala ba? Magpapalakas pa ako, magpapalakas. Baka mahatulan lang sa pagpapatapon. Mas mabuti pa kaysa sa pagpatay at pagkahati-hati. At saka, baka pa maapektuhan pa ang posisyon ko bilang top scorer. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Swanner. Ang ganda-ganda mo. Akin kang makikita. Dahil kami ay paborito ni Ginoo Fuan. Mayroon pa bang bagay na hindi ko kayang gawin? Magandang babae, huwag kang mag-alala. Kahit na wala kaming tunay na yaman, may sarili kaming paraan. Sapat na upang mapasaya ka at mapaligaya. Eunuch, kung sinubukan mong saktan ako, hihilahin ko ang buhay mo. Magkakaroon tayo ng gulo. Gusto kitang patayin. Makipagkita sa pambansang guro. Paano mo nalaman ang aking pagkatao? Mahal na pambansang guro. Ako si Zhang Sheng mula sa hanggahan. limang taon na ang nakalipas sa labanan sa Tianshan. Ako ay inakusahan bilang isang rebelde na dapat putulin ang ulo sa harap ng hukbo. Ikaw ang pumatay kay Tan Feng. Nakaligtas ka sa buhay ko. Ikaw nga. Ang Ginoo, ang pinakamagaling na estudyante ay dumating sa Beijing para sa salu-salo. Gusto nilang gamitin ang iyong tagumpay upang ipakita ang katarungan laban sa pamilya. Mabilis kang umalis. Kailangan ng umalis. Pupunta tayo sa salu-salo ng pinakamagaling na estudyante upang makakita. Sino ba ang may ganang mang-udyok sa akin? Anak ni Suli. Sino pa? Nakalimutan na kung ano ang mahal na guro ng Dakian. Nag-iisang kapangyarihan. Binabati ang nagwaging estudyante. Mga Ginoo, si Wen Xuan ay nagtagumpay sa pagsusulit ngayong araw. Pinagpala ng biyaya ng hari. Inihanda ang ingranding salu-salo na ito. Ang tagumpay ni Wen Xuan ngayon ay dahil sa walang sawang pagsisikap ng kanyang mga magulang, na maingat na nagturo at nag-alaga sa kanya. Ang basong ito ng alak, para kay Wen Xuan. Una, isang tagay para sa biyaya ng hari. Isa pang tagay. Isa pang tagay mula kay Wen Xuan para kay Jinke, ang punong tagasuri. Ito ang pangatlong tagay. Mula kay Wen Xuan para sa kanyang mga tunay na magulang. Ama. Ina. Ang utang na loob sa pagpapalaki ay higit pa sa bundok tay. Pakiusap, mga magulang, tanggapin ang pagbati ng inyong anak. Walang anuman, anak. Zhao Yuanqi. Anong mga labi ang wala nang natira? Anong mga malalaking alon? Sa totoo lang, ito ay isang maingat na pinlanong peking kamatayan. Isang pagtakas na parang ginto. Iniwan ang asawa at mga anak. Ayan Gyu. Su. Ayan Gyu. Su. Narito na, narito na. Sangguni ang bayan, ang late na. Anong kailangan? Ayan Gyu. Su. Kaganapan. Nakikiramay ako. Katatanggap lang namin ng sulat mula sa Jiangning Fu. Si Yuan Qi. Anong nangyari kay Yuan Qi?
Ang balita mula sa opisina. Napatunayan na si Zhao ay pumanaw na sa aksidente. Sa mga susunod na araw, paano na buhay ni Su at ng mga anak nila? Kawawang kapatid na babae. Kakayanin mo pa lang na siya ay nakapasa sa pagsusulit. Halos may pag-asa na kayo. Paano nangyari ito? Parang bulag ang Diyos. Iniwan ang mga ulila at mga biyuda. Paano na ang buhay nila sa hinaharap? Hindi maaaring mangyari. Hindi niya kami iiwan. Hindi. Hindi talaga. Sino naman ang babaeng iyon? Prinsipe at prinsesa ng karangyaan. Talagang napakabuti. Ang valedictorian ay tunay na isang dragon at ibon sa mga tao. Magaling magturo ang prinsipe. Tunay ngang ikaw ang aming huwaran. Zhao Yuanqi. Ikaw ba iyon? Ako nga iyon. Ako ang nagbantay sa iyong plague. Nagbantay ng buong 20 taon. Ako ang nangasiwa noong ikaw ay nalunod. Walang naiwan na buto. Ako na nag-alaga sa iyo ng buong 20 taon. Medyo pamilyar ang taong ito. Halika. Siyasatin mo ang pagkatao ng babaeng ito. Huwag magdulot ng hindi kailangang gulo. Opo. Paano ka nakalabas? Siya ang bayo ng pamilya ng Prinsipe Rong. Paano ka makapagsasalita ng ganyan? Haring Bayaw. Nagkunwaring patay para makaligtas. Haring Bayaw na parang palaka na nakatakas mula sa balat nito. Mahalaga at marangal. Ngunit tahimik na tinatamasa. Ang mga batang pinalaki ng iba, na tinatawag mong ama ang Haring Bayaw. CJ. Walang naiwan na labi. Isang dambuhalang alon. Taksil at walang puso. Iniwan ang asawa at mga anak. Bayaw. Yuma. Panginoon. Tumahimik ka. Ito ang asawa mo mula sa probinsya. Paano siya nakarating dito? Sino bang nakakaalam? Nang ako'y maging matagumpay, ikinasal tayo. Akala ko sa buhay na ito, hindi na kami magkikita muli. Ngunit hindi ko inasahan na si Wen Xuan ay magiging top-notcher. Wala kaming anak sa aming mga anak, kaya tinanggap namin si Wen Xuan para mapagmalaki ang aming angkan. Hindi ko inasahan na itong babae magsusumamo pa sa harap ng palasyo. Pero sa tingin ko, parang kilala ko siya. Parang, saan ko na siya nakita? Paano naman namin siya pwedeng makilala? Isa siyang probinsyang babae. Ikaw ay prinsesa ng haring tahanan. Walang kaugnayan kahit kailan. Sige na. Tapos na. Pinapunta ko na ang tao para imbestigahan. Mahalaga ang bagay na ito. Si Wen Xuan ay anak mo. At siya rin ang top scorer na pinili ng kapatid mong hari. Hindi magtatagal ay pupunta siya sa hilagang hanggan. Upang tulungan si General Wang Jian. Namamahala sa mahahalagang usapin ng hukbo na may 200,000 sundalo. Sa hinaharap, malaki ang maitutulong niya sa plano ng iyong ama bilang regente. Ang anak na ito ngayon ay kailangang ipaglaban. Ginang na ito. Ikaw, ay nagkamali ba ng tao? Ako at ang aking asawa ay nagkasundo ng 20 taon. Ito ay isang gintong kasal na ipinagkaloob ng yumaong emperador. Alam ng buong hukbo na ikaw ay ganito, na inaakusahan na walang basehan ang mga kapamilya ng emperador. Iyan ay isang malaking kasalanan. Inaakusahan ng walang basehan. Zhao Yuanqi, nangangahas kang harapin ang maliwanag na araw. At ang iyong sariling anak, ang mga mata ni Zhao Wenxuan. Sabihin mo ang isang salita, noong araw sa Ilog Kingsh. Hindi ka nagkunwaring patay upang makaligtas. Hindi mo sinasadyang bumaba. Tayo ba ay mga ulila at mag-ina? Kasinungalingang kamatayan. Iniwan ang asawa at mga anak. Yuan lang. Saan ba ito nagsimula?
Ikaw, kilala mo ba ang ginang na ito? Hindi ko pa siya nakita. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang babae na nandito para maghasik ng kasinungalingan at siraan ang pamilya ng hari. Talagang karapat dapat siyang parusahan. Ayos. Napakabihirang pagkakataon. Bakit ka nandito? Nakuha mo sa akin. Ang anak kong inalagaan sa loob ng 20 taon. Nakuha. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Tumingin ka ng mabuti. Dito sa malaking bulwagan. Nasaan ang iyong anak? Nalaman na ng alipin. Siya ay isang simpleng magsasaka mula sa Jiangning. Walang espesyal. Walang anumang pinagmulan. Aba, tunay nga siyang isang magsasaka. Kung ganoon, wala nang dapat pag-usapan. Akala ko pa naman ay magalang ako sa kanya. Siya, hindi talaga siya karapat-dapat. Wensuan. Sabihin mo nga. Sino? Ikaw ang tunay na ina mo. Anak na lalaki sa buhay na ito. Ikaw lamang. Matapang na babae. Nakagulo sa masayang pagtitipon. Nasaktan ang prinsesa, ang prince, at ang mag-aaral na top. Dali, agawin na ninyo. Suntukin ng malakas. Tama. Ang ganitong kabaliwan at kawalang galang. Sa pagdudusta sa marangal na babae, mananatili dito ay makasisira sa kagandahan at karangalan ng salusalo. Tingnan mo ang kanyang baliw na anyo. Sino ang mapapadpad sa ganitong ina? Talagang swerte na lang ang masasawi sa ganito. Sandali lang. Tama na. Ngayon ay araw ng aking anak na si Wensuan, na nakapasa sa pagsusulit, at ang masayang araw ng pagdiriwang sa Kyonglin. Ako ay labis na masaya, sa aking puso, at ayaw kong magdulot ng gulo. Ang babaeng ito, marahil ay naguguluhan sa pag-iisip tungkol sa kanyang anak, kaya nagkaroon ng histerya, at naligaw ng pagkakaunawa sa iba. Ito ay maiintindihan naman. Mahal na prinsesa, napakabuti mo. Talagang may pusong tulad ng bodhisattva ang mahal na prinsesa. Nga, sa harap ng ganitong babae, hindi lamang siya pinarusahan, kundi siya ay isang huwara ng kaharian. Isang halimbawa ng ina. Magaling. Langit. Ay may kabutihang loob. Ngayon, hayaan na lang ang babaeng ito. Manatili dito sa Yuanlin Court, para madama ang kasiyahan ng anak ko. Naway maging malinaw ang iyong isipan. Sa lalong madaling panahon, makauwi na at magpahinga ng maayos. Bakit? Bakit? Hindi ba't dapat ikaw ang magtanong sa akin? Nakikisawsaw sa pintuan, nagbibenta ng ngiti. Kasabwat ang eunuch noon pa. Nagtataka sa bilangguan, nagtatago. Nanghihimasok sa maluwang na palasyo sa likod. Sabihin mo sa akin. Paano kita makikilala? Paano kita makikilala? Hindi. Pakikinggan ni nanay ang paliwanag. Mga Ginoo. Itong babae. Totoong ina ni Wensuan. Ano? Ano ito? Paano pwedeng mangyari ito? Ngunit, ang babaeng ito ay nagtago ng milyong-milyong pilak sa bahay at nakipagsabuatan sa mga tagapaglingkod ng palasyo. Tiyak na isa siyang tagapamagitan sa pagbebenta ng mga posisyon at titulo sa partidong eunuch. Ang babaeng ito ay walang hiya. Bilang isang mamamayan ng dakian, hindi kailanman siya dapat makipag-ugnayan sa kanya kahit kaunti. Ngayon, pumunta si Wensuan sa Beijing upang sa ibabaw ng Golden Hall
Ipakita ang kapangyarihan ng hari at ang banal na hatol. Gusto ni Wen Xuan na ipaglaban ang katarungan kahit labag pa sa pamilya. Katawan, kahanga-hanga, mahal na mag-aaral. Kapag hindi mo mapagsabay ang katapatan at pagkamakabayan, piliin ang kabutihan sa halip na personal na damdamin. Tuhod ng dakilang tiyanak ng dakilang Qin. Modelo sa buong kasaysayan. Gawa ni Zhao ang mag-aaral. Sikat ng araw at buwan. Nakakahiya sa buong kasaysayan. Ginoo ng kasal. Reyna. Nakuha ang anak na ito na isang kilin. Tunay na biyaya mula sa langit sa ating bansa. Katapatan. Pagkamaalalahanin. Kabanata. Nagsasama-sama sa isang tao. Ang top scorer ay may malasakit sa bayan. Hindi masukat ang kanyang kinabukasan. May ganitong tapang. Siya ang magiging haligi ng bansa sa hinaharap. Mga Ginoo, sobra po ang papuri ninyo. Si Wen Xuan ay nararating ang tagumpay ngayon dahil sa inyo. Lahat ay dahil sa dakilang biyaya ng langit. At higit pa rito. Nang unang dumating si Wen Xuan sa kabisera, walang kakilala sa paligid. Sa oras ng pagkalito at kawalang malay, sila ang prinsesa at ang kanyang asawang prinsipe. Sila ang dalawang maharlika. Hindi inaalipusta si Wen Xuan kahit siya ay mula sa simpleng pamilya. Kahit siya ay mula sa marangal na lahi. Mga royal na kamag-anak at maharlikang dugo. Nagpakumbaba at bumaba sa kanyang antas. Nagpakita ng awa at tinanggap siya. Tinanggap bilang ampon ni Wen Xuan. Binigyan si Wen Xuan ng bagong buhay. Ang utang na loob na ito. Mas mahal kaysa bundok tay. Inay. Si Wen Xuan Sheng ay tao ng palasyo ng prinsesa. Kamatayan ay multo ng palasyo ng prinsesa. Tiyak na gagawin ang lahat. Naglilingkod sa magulang sa kanilang mga tuhod. Para sa pasasalamat. Sa muling pagbawi ng kabutihan ng prinsesa. Anak ko, bumangon ka na. Kaya mong. Malinaw na makita ang tama at mali. Na may puso ng katapatan at katarungan. Napakalugod ng puso ng iyong ina. Tungkol naman sa mga ganitong pakikipagsabuatan sa mga eunuch. Nagtatago ng ninakaw na salapi. Tumakas mula sa bilangguan at pumasok sa palasyo. Nagsinungaling laban sa pamilya ng hari. Nanggulo sa ingranding handaan sa Kyonglin. Isang baliw at mapanghimagsik na babae. Tao. Dakpin siya. Ilagay agad sa bilangguan ng langit. Mahigpit na pagbabantay. Huwag na huwag siyang papayagang makatakas. Hintayin ang makapangyarihang hatol ng kanyang kamahalan. Upang ituwid ang batas ng bansa. At magsilbing babala sa iba. Sandali lang. Sa kahit anong paraan. Ngayon sa pagdiriwang ng Kyonglin. Ito ay espesyal na inihanda ng kuya ko para sa akin. Nasalo-salo para sa top score. Kahit na kailangan niyang ayusin siya. Dapat hintayin muna ang kuya ko. Na siya mismo ang magbibigay ng desisyon. Mabait ang ina. Lahat ng ginagawa ng anak ay sumusunod sa ina. Hari. Hari. Naghanda na ang mga matatandang lingkod sa nanggong ng mga regalo. Na naghihintay na makaharap ang dakilang guro ng estado. Sa handaan sa Kyonglin ang mga lingkod ay naghihintay din na ikaw ang magbukas ng handaan. Ipinagkaloob ng emperador sa top score. Larawan ng tigre sa bundok at ilog. Ipinasa na ni Prinsesa Ronghua. Sa pinakamahusay na mag-aaral. Mabuti. Hintayin ninyo ako. Matapos kong asikasuhin ang ulat ng digmaan ni Wang Jian sa hilagang hangganan. Dadalhin ko ang aking sarili doon. Ako. Personal na magbibigay ng huling ugnay sa painting. Ipagkakaloob sa pinakamagaling. Aking anak na si Wen Xuan. Ngayon, ikaw ang nangungunang estudyante. Labis ang saya ng iyong ina. Kaya't naghandog ako ng munting regalo. Naway aking anak, pupunta sa Liaozhao. Ang gobernador militar at sibil ay maaaring tulad ng kahulugan sa larawang ito, na parang nilalamon ang mga bundok at ilog.
na nagpapalakas ng takot sa hilagang hangganan. Ito ang larawan ng tigre na humahalik sa mga bundok at ilog. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang taong naglakbay bilang kinatawan ng langit. Ginoo ng pambansang tagapayo. Ang sariling sulat kamay na obra mo. Noong mga araw, ginamit ito ng Ginoo ng pambansang tagapayo bilang kapalit para tawagin ang 3 beses na pag-atake ng Ginoong espada. Sa gitna ng libu-libong hukbo, na sunod-sunod na pinatay ang 3 pinuno ng hilagang barbaro. General ng hukbo. Nga. Sa bawat palit ng leader ng Northern Man, isang tao ang pinapatay. Natatakot ang kalaban sa kanyang tapang. Nakapagtayo ng isang obra. Sa 3 palit ng leader, isang di malilimutang alamat. Itong obra, ito ay ipinagkaloob ng aking nakatatandang kapatid na emperador. At, ngayon sa pagtitipong ito ng mga nangungunang estudyante, ay personal pa niyang ilalagay ang huling detalye sa painting na ito. Ngayon ay ibinibigay sa aking anak. Naway maging katulad ng painting na ito ang aking anak, na parang tigre na umaatungal sa gubat. Protektahan ang ating dakilang tiyan. Ang mga bundok at ilog ay mananatiling matatag. Dakilang biyaya ng ina. Anak. Anak, kahit na ako'y masira at maglaho, hindi ko kayang suklian kahit kaunti. Tiyak na hindi ko bibigin ang ina. At higit pa, hindi ko bibigin ang biyaya ng kanyang kamahalan. Isang hindi natapos na guhit. Ibinibigay din ba ito bilang regalo? Tumahimik ka. Ang pambansang guro ay hindi dapat madungisan. Ang tigre na ito ay hindi pinapansin. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil hindi ito pinapansin ng pambansang guro. Noong panahon ng pambansang guro, hindi mahanap iyon. Ang taong magbibigay buhay dito. Tama. Isang guhit lang para palitan ang 3 general. Para takutin ang mga hilagang barbaro. Ito ang tagumpay ng dakilang kaharian ng Kian. Walang makakapagbigay buhay dito. Dito nakasalalay ang kaluluwa ng larawan. Kahit na ang hari ay isang disipulo ng Grandmaster. Siya pa ang nagsulat ng tuldok sa pintados na pista. Paggalang sa guro at sa daan. Babae, tumigil ka sa walang kwentang salita. Binabastos mo ang puso ng aking ina. Sinasaktan mo ang ating guro at ang kanyang espiritu. Ano ka ba? Kaya mo pa. Puna sa huling pahayag ng bansa. Tama. Ginoo ng bansa. Naghahanda ng plano. Magwawagi sa malayo. Isang kamay lang ang sumasalo sa langit. Pagligtas sa kagipitan. Ang ginawa ng matanda niyang babae. Tiyak na may malalim siyang dahilan. Hindi ba't ikaw ang makakaintindi ng kahit isang posibilidad? Talaga bang gustong-gusto mo ang larawang ito? Walang kwenta. Ginoo, dakilang mago. Isang pambihirang babae sa kasaysayan. Sa puso ko, siya ang pinakamataas na utos ng Diyos. Ang kanyang huling salita ay isang banal na yaman. Sa pagkakaroon ng ganitong banal na likha, parang personal kong nasaksihan ang kapangyarihan ng Ginoo. Ako si Zhao Wenxuan. Pinakamalaking karangalan sa buhay ko. CJ, kung gusto mo, kung ganito ang gusto mo, dapat tapusin na natin ito. Ikaw. Tao. Tumigil ka. Agad, pigilan mo siya. Boulder. Iyan ay isang regalo mula sa emperador. Kaya mo bang gawin yan? Ngipin. Ikaw. Kaya mo bang gawin yan?
Ito ang pambansang kayamanan na iniwan ng ating pambansang guro. Ito ang banal na bagay na pumipigil sa kapalaran ng ating dakilang bansa. Sinira mo ito. Sinira mo ito. Isang malaking pag-aaksaya. Isang pambihirang kayamanan sa kasaysayan. Nawasak sa kamay ng baliw na babaeng ito. Karapat-dapat siyang mamatay ng libo-libong beses. Napakaseryosong kasalanan ito. Parang pagtataksil sa hari. Patawarin po kami, Ginoong Pambansang Tagapayo. Kami ay nagkulang sa pagprotekta sa banal. Pinalaya namin ang babaeng ito, na gumawa ng ganitong malaking kasamaan. Dakpin ninyo siya. Ikaw, babae. Sirain ang pambansang kayamanan. Sambahin ang mga Diyos. Yung mga nangyari dati. Maaari kong isiping nagkamali ka lang. Mahal ng ina. Marahil, maaari kitang tulungan ng kaunti. Ngunit sa ngayon, pinutol mo ang sarili mo mula sa langit at lupa. Kahit dumating pa ang hari ng langit. Hindi ka pa rin niya maliligtas. Tawagin ang mga tao. Dahan-dahang hawakan ng maingat ang larawang ito. Agad itong dalhin sa loob ng palasyo. Ihain kay kanyang kamahalan. Ipaliwanag ang buong pangyayari. Naghihintay ng banal na hatol ng kanyang kamahalan. Ako. May kasalanan ako. Hindi ko na ipagtanggol ang mahalaga. Karapat-dapat akong parusahan. Ang ginang na ito, noong nakaraan. Hindi ko naman ikaw pinabayaan. Bago ang piyesta ng Kyonglin, nais kitang makasama, labis ang aking pagnanasa. Nagdudulot ito ng histerya. Ako'y naawa sa iyo. Hindi ko pinansin ang iyong mga akusasyon laban sa prinsipe. At ang iyong paglabag sa mga batas ng palasyo. Kahit na kanina lamang, dahil sa pag-aalala, ikaw ang tunay na ina ni Wengsuan. Ayaw kong ikulong ka sa panahon ng kasiyahan. Ngunit paano mo? Ngunit paano mo magagawa ito na walang pagpapahalaga? Nasa maruming lugar ka na iyon. Gumagawa ng mga kalaswaan. Napakahirap. Oh, hindi. Hindi ito pera na madaling kinita. Kahit papaano, ito ang nagpalaki sa anak naming siksuan. Hindi man ito tagumpay, mahirap naman. Gusto ko sanang bigyan ka ng kaunting dangal. Para maging maayos ang iyong mukha, ngunit hindi ko inasahan. Sadyang pinipili mong magdusa. Sirain ang walang kapalayang kayamanang pambansa. Sa totoo lang, nagtataka ako. Natulad mo, isang baliw na babae. May karapatang magkaroon ng anak. Kumpanya ng Ginoong Fiu. Tumahimik ka. Hindi ko nakita si Wang Suiye. Nagmamadali siya para sa hilagang hangganan. Nag-aalala sa labanan na labis na nagmamadali. Anong nangyari? May malaking problema sa Kyonglin Garden. Talagang napakalaking problema ito. Kaya't ipagpatuloy mo lang ito. Hayaan mo silang maghintay sa labas. Mahal na bata. Lahat sila ay mga mahal na bata. 5,000 elite na sundalo. Hindi kayang ipagtanggol ang isang Yincho Gorge. Anong silbi ninyo? Mga kabayo ng hilagang barbaro. Kung makakalusot sa daanan, diretso na silang papasok. Ang depensa ng hilagang hangganan ko. Nasa panganib. Bakit ka natatakot? Ano ang hawak mo? Mahal na hari. Kayamanang iniwan ng pambansang tagapayo. Larawan ng mga tigre sa bundok at ilog. Nakuha ng isang makasalanang babae. Puwersang pagdidiin. Nasira. Ano? Kahit ako ay kailangang humiling. Ng 3 beses sa langit, hindi ako makapangahas na sumulat. Sa takot na mainsulto ang sining ng guro ng emperador. Matapang na baliw. Anong kalokohan? Ako.
ay sisirain ko siya sa napakaraming piraso. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko ng lubos. Mahal na hari, yung makasalanang babae. Makasalanang babae. Fuan. Nakatitig ka ng mabuti. Tingnan mo ang mga mata ng tigre. Maliban sa kanya, sino pa ang makakagawa nito na nakakapang-akit sa buong mundo? Sino pa? Kayang-gaya ng isang patak ng huling detalye. Gisingin mo ako. Ang emperador na nakakulong sa lungsod ng kalungkutan. Magpunta sa hardin ng Kyonglin. Mabilis. Naghintay ako ng higit sa 20 taon. Ang kaharian ng dakilang Qian. Naghintay ng higit sa 20 taon. Ang aking tagapayo ng bansa. Bumalik na siya. Ano ang tingin mo? Huwag mong saktan ang tao. Ang isang mabuting ina. Isang mabuting ina talaga. Anak ko. Naaalala mo pa ba? Noong ikaw ay 3 taong gulang, inakay ka ni nanay habang naglalakad sa mga batong lapad. Ang bilis mong tumakbo. Nadapa ka. Nasugat ang tuhod mo. Siyempre, umiiyak ka ng malakas. Umiiyak ng buong puso. Swanner. Tingnan mo, inay. Swanner. Huwag ka nang umiyak. Hihipan ka ni inay. Noong gabing iyon, hindi ako natulog buong gabi. Bantay kita buong gabi. Nakikinig ako sa'yo habang umiiyak ka sa panaginip. Ang puso ko ay sumasakit din ng ganon. Natatakot akong masaktan ka. Masaktan. Hindi alam ng nanay. Noong ikaw ay 5 taon. Nanay, ituturo ko sa'yo kung paano magbasa at magsulat. Ang unang 2 linya ng Sanzijing. Sa simula ng tao, ang likas na ugali ay mabuti. 3 araw mo nang pinagsikapan pero hindi mo pa rin natatapos. Nangamba na si nanay. Kaya ginamit niya ang panukat para hampasin ang iyong palad. 3 araw na ito. Pasensya na, Swanner. Nasaktan ka ni nanay. Pasensya na. Nagkamali si nanay. Ang gusto lang ni nanay ay lumaki kang may magandang kinabukasan. Huwag kang umiiyak. Mag-aral kang mabuti, Swanner. Bumagsak ang pamalo. Hawak mo ang ina at umiiyak. Yakap ka ng ina. Umiiyak din siya. Puso ng ina. Mas masakit kaysa sa iyong palad. 70 beses. Saan man paman. Anak ko. Maliit pa lang, mahina na ang katawan mo. Noong taglamig ng iyong 10 taon. Nagkaubot sipon. Matagal nang hindi bumaba ang lagnat. Yung maliit mong mukha ay namumula. Parang uling na nagliliwanag. Ako'y paulit-ulit na sabihin. Lahat ng iyon pinainit ko ang malamig na unan ng aking katawan para sa'yo. Kaya ko lang nilalapit sa'yo. Natakot kasi akong mapanis ang anak ko. Ng anak ko. Natakot ako na mapanis ang anak ko. Kaya't nananatili akong nakabantay sa'yo. 3 araw, 3 gabi hindi nakatulog. Natakot lang ako. Natakot lang ako. Ngayon, mas matalino na ang anak ko. Mas malakas na siya. Nakapasa siya bilang top scorer. Ayaw na niyang makilala si nanay. Kayang na niyang saktan si nanay. Tumigil ka. Anong karapatan mong magsalita ng walang kwenta sa ibabaw ng dambana na ito?
Xuaner. Nakaawang-awa ang suot mong damit. Inay. Ipapantay ko sa'yo. Nakaawang-awa ang suot mong damit. Inay. Para sa'yo ito. Pinakamabuti ang inay. Lumayo ka. Ginang. Bakit mo pa ginagawa ito? 6-1er. Bata pa at pabibo. Malayo ang mararating. Ikaw bilang kanyang tunay na ina. Kahit na hindi maganda ang nakaraan. Kahit na nagkakamali sa gawa. Dapat pa rin. Mas pag-isipan siya ng mabuti. Tingnan mo nga ito. Paano mo ginawa? Na ganito na ang kalagayan ni Xuaner. Ngayon siya ay isang top scorer at gobernador ng Liaozhou. Ang magiging haligi ng ating dakilang dakian sa hinaharap. Paano mo? Maaaring hindi alintana ang kanyang dangal. Hindi alintan ang kanyang kinabukasan. Kung may kaunting pagmamalasakit bilang ina, dapat mong maintindihan na habang buhay ka, para sa kanya, ay ang pinakamalaking pabigat. 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 Narito na ang hari. Xuaner. Tumingin ka agad. Ang iyong tunay na ina ay nangahas na baliwalain ang hari. Isang kawalang galang sa harap ng palasyo. Malinaw na ganito siya. Malinaw na gusto kanyang hilahin. Pababa sa impyerno. Kausapin mo siya. Hindi ko talaga matiis bilang iyong ina. Ang iyong tunay na ina ay lalong lumalayo sa landas na ito ng kawalang pag-asa. Walang pag-asa sa kailaliman ng kapahamakan. Hari. Ang babaeng ito ay ang ina ng makasalanan. Si Su. Siyang may mga kasalanang labis, na mahirap isalaysay, nakipagsabwatan sa mga yunuko, nagtago ng salapi ng gobyerno. Sinampalang prinsesa, sinira ang banal na bagay ng guro ng bansa. Ngayon, mas lalong nasa harap ng banal na trono. Lubhang mapagmataas, hindi naninikluhod, hindi nagsusumamo. Ang taong ito, hindi matatanggap ng langit at lupa. Dapat mamatay sa parusa. Ginoo. Kailangan mong gawin ang tama kahit pa mapatayin mo ang iyong pamilya. Pakiusap. Nagsusumite na ang pambansang guro sa palasyo. Halika na. Arestuhin mo siya. Anong sabi mo? Siya. Siya yung taong noon na nagpasya ng mag-isa tungkol sa pamahalaan. Itinalaga ng yumaong emperador na muling itatag ang aming dinastya, ang tagapayo ng estado, na may daang taong kapalaran. Hindi ba ang tagapayo ay nagretiro na sa bundok mahigit 20 taon na ang nakalipas? Naiintindihan ko na. Iniluklok ng inyong kamahalan si Zhao Wensuan bilang unang pangkat, bilang top scorer. Sa ibabaw ng gintong palasyo, nagsagawa tayo ng isang malaking handaan para imbitahin ang dakilang guro ng estado. Zhao Wensuan, ikaw ang nang-abuso sa iyong ina bago pa man. At ang sugat sa iyong katawan ay nagmula sa espada. Takot ako na baka hindi ka na makaligtas, batang masama. Bueno, Haring Re, bakit pa? Kayo po, Haring Re. Bakit pa po? Guro Su, bakit pa kailangan ganito? Inay. Inay. Naiintindihan ko na ang mali ko. Patawarin niyo po ako, inay. Tumahimik ka.
Ikaw, hindi karapat-dapat na lalaki. At hindi ka na rin pwedeng tawaging guro ng nasyon, ina. Kung hindi, ikaw lang ang tanging dugo at laman ni Sushay. Akala mo, karapat-dapat kang isuot ang pulang kasuotan ng top score. Ako, ang nagtalaga sa'yo bilang top score. Dahil sa pakikiisa sa damdamin ng guro ng nasyon. Isang hagdang ulap ang inihanda para sa'yo. Ngunit ikaw naman, pinili mong magnakaw bilang ama. Sumasandig sa makapangyarihan. Para sa kaunting tinatawag mong kinabukasan. Nangahas kang ipahiya sa harap ng lahat. Ang iyong tunay na ina. Inakusahan siyang isang babaeng marumi. Isang makasalanang babae. Isang babae. Kahit nabaliw na. Nais na pumatay para sa iyo na nag-alay ng buong buhay. Ang sariling ina na nagtiis ng lahat ng paghihirap. Ang iyong ina. Dapat sana ay sumuporta sa akin. Na parang haligi ng Great King na bansa. Ngunit para sa iyo, lalaking ito. Mas pinili pang magtago. Natiisin ang mga pang-uyam at kahihiyan. Na ang kapalit ay ang iyong patalim. At ang iyong tinig. Para lang sa buhay. Yan ba ang tawag mong ina? Inay, tulungan mo akong sabihin kay Haring-Hari. Pabayaan niya akong mabuhay. Ayokong mamatay, inay. Ako ang iyong tunay na anak. Hindi mo ba ako ililigtas? Tawagin ninyo ang mga tao. Dakpin ninyo ang lalaking ito na walang puso. Ihatid siya at patayin. Mahal na hari. Tatay. Ikaw ang asawang lalaki ng pangkalahatang prinsipe. Hindi ba? Kahit ikaw ay hindi na ako tutulong. Tulungan mo ako. Liar. Liar. Nagkamali ako. Pahintulutan mo akong mag-ayos. Sa mga pagkukulang ko sa'yo at kay Xuaner. Sige ba? Muling pagbuo ng sirang salamin. Isang pamilya na tatlo. Paano ko nga ba naibigan ka noon? Ang mga mata ko ay nakakakita ng libu-libong bundok at ilog. Paano hindi makita na ikaw ay ganitong uri ng lalaki? Haring asawa. Kahit papatawarin ka ni Guru Su, hindi ka mapapatawad ng batas ng hari. Alam mo ba kung ano ang kasalanang pagtataksil sa hari? Pakiusap, mag-isip ka ng mabuti, kapatid na hari. 20 taon na ang nakalipas. Ang yumaong hari, ang personal na nagbigay ng kasal sa akin. Ibig mo bang sabihin na ang mga salita ng yumaong hari ay hindi totoo? Hindi ba ito labag sa batas ng hari? Ibig mo bang sabihin ang naunang emperador ay nagkasala rin ng panlilinlang sa hari? Sinasabi mo na ang naunang emperador ang nagbigay ng kasal. Kaya't tanungin kita, noong ibinigay ng naunang emperador ang kasal, nagsabi ba siya sa naunang emperador? Siya ay nasa Flying Mountain Mansion, Jiangning County. May asawa pa siyang si Suli. Mayroon din siyang isang sanggol na nangangailangan ng gatas. Aking mahal. Hindi ko alam. Pero alam mo ba? Itong nakasuot ng maganda at nakasakay ng kabayo sa tabi mo. Walang hanggan ang tagumpay ng isang mag-aaral. Siya nga ang nagbigay ng halaga sa mga bagay na itinakwil. Na itinuring na pabigat ang sariling anak. Karangalan. Dahil sa iyong sariling kapakanan, kinuha mo ang asawa ng iba. At inagaw ang anak. Pinabayaan mo pa siyang linlangin ang kanyang ama at hari. Ikaw na may masamang puso, sinaktan mo ang tapat at matuwid. Para sa pansariling pagnanasa, ninakaw ang biyaya ng langit para sa sarili. Tinuturing ang batas ng hari na walang halaga. Akala mo, dahil may titulong prinsesa ka, maaari ka nang gawin ang nais mo. Ako, ay pwedeng patayin ang iyong asawang prinsipe. Hindi mo ba siya pwedeng patayin? Kagawad, magpatahimik ka na. Mahal na hari, magpakita ka ng awa. Kahit na may mali ang prinsesa. Mahal na kagawad. Naway isaalang-alang ang dugo ng angkan ng kaharian. Naway pahalagahan ang katapatan ng Haring Yaman sa loob ng maraming henerasyon. Dahil sa kanilang katapangan sa pagtatanggol sa bansa. Patawarin na ninyo kami.
Maawa po kayo, guro ng estado. Maawa po kayo, mahal na hari. Tunay ngang tapat kayo sa tahanan ng Prinsipe Rong. Lubos ang inyong katapatan. Ang apat na salitang tapat sa salinlahi. Bakit habang naririnig ko ito? Lalo lang itong nakakairita sa akin. Talaga bang wala kang kahit kaunting pagninilay sa ugnayang royal? Ang royal ay ang tahanan ng langit. Walang personal na damdamin sa tahanan ng langit. Napakagandang walang personal na damdamin sa tahanan ng langit. Kapatid na emperador. Ang aking ama, ang Prinsipe Rong. Nang mamuno siya sa hilagang hangganan ng mahigit 20 taon. Bakit hindi nagsalita ang kapatid na emperador? Ang langit ay walang personal na damdamin. Noong araw, ang mga Northman sa hilaga ay nakipag-ugnayan. Ang aking amang hari ay matibay na nakipaglaban. Sa loob ng 3 buwan sa Fuyun Gate, bakit hindi mo sinasabi muli? Ang langit. Walang personal na damdamin. Tumahimik ka. Ang pambansang guro ay ang gulugod ng dakilang Qian. Siya ang aking guro ng emperador. Siya ang itinakda ng yumaong emperador bilang haligi ng langit. Siya ay makakapagpatatag ng bansa at ng mga tao. Maaaring iligtas ang sitwasyon kahit na ito'y bumagsak na. Ang sinumang laban sa akin ay maaari pang patawarin. Ang nagtataksil sa bansa ay nagtataksil sa langit. Hindi maaaring patawarin. Kayo, mahal na hari. Ano ang dapat gawin sa amin? Kayong tatlo ay dapat putulin ang ulo. Ano? Napakabigat na hindi maaaring patawarin. Napakatindi ng kasalanang hindi pwedeng patawarin. Majestad. Anong kabuang kapangyarihan ito? Kami ay nagmamano sa prinsipe ng hari. Haring prinsipe, mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay pa. Tumayo na kayo lahat. Sa harap ng hari, bakit kayo nakaluhod? Pinapaatras ni haring magbangon kayo. Kaya magbangon na kayong lahat. Salamat, haring at haring bansa. Ano ito, haring bansa? Hindi alam ni Guro Su. Simula nang magretiro ka sa bundok, unti-unting kontrolado ni Haring Rango ang pamahalaan. Sa hilagang daan, nag-iingat siya ng mga bandido upang magpakatibay. Ako ay orihinal na balak ipatalaga ang top score. Bilang tagapangalaga ng suplay ng pagkain at sundalo. Para pigilan ang hukbong nasa unahan. Ngunit si Prinsipe Rong ay ganitong nilalapitan ang top score. Mukhang ay matindi ang loob na makipagsagupa sa akin. Magkagusto bang makuha ang trono? Ministro, nangako ako noon sa dating emperador na ipapasa ko ang kapalaran ng dakilang daan sa isang siglo. Ngayon, may mga traidor sa palasyo. Nais kong bumalik sa palasyo. Mas nais ko pa, natulungan ang hari na muling hawakan ang kapangyarihan. Ako na ang magpapasalamat sa buong bansa. Salamat, guro ng estado. Palagi mong sinasabi. Ang babaeng ito ay ang guro ng estado. Siya ang gulugod ng dakilang dakian. Siya ang haligi ng langit at lupa. Ngunit nais kong itanong, kung siya ay guro ng estado, sino naman ang kasama ng nag-iisa doon? Dalawang pambansang tagapayo. Diyos ko, paano ito posible? Ling! Ling! Ikaw ba yan? Dahil dito, mahal kong tagapayo, pumunta ako bilang pambansang tagapayo. Ay para sa mahanap ang sarili na nawalang kambal na kapatid na babae. Ako'y ipinanganak sa hirap.
Maagang namatay ang mga magulang. Ang kapatid kong si Suling. Ay ako ang nag-alaga mula pagkabata. Nang dumating kami sa Beijing upang mamalimos, nakatagpo kami ng mga tao na nagbebenta ng tao. Inang naaresto. Ako'y nagligtas sa inang. Nang dahil sa moog. Halos mamatay. Ngayon, ang iyong maharlika ay nag-iisa sa kapangyarihan. Namumuno sa palasyo. Hindi pa rin mahanap ang kalagayan ng nakababatang kapatid mo. Kung hindi mahanap sa isang araw, hanapin mo kahit 1,000 araw. Kung hindi mo makita sa 1 taon, maghihintay ka ng 100 taon. Nasaan ka ba talaga? Ikaw ba talaga iyon? Nahanap na kita ng ate mo. Aking hangal na kapatid. Bakit ka naman nagkukunwaring ate ulit? Ling-er, ano ang tawag mo sa akin? Napag-alaman ko na, mahal na hari, na ang babaeng ito ay hindi ang pambansang tagapayo Suli, kundi ang kambal niyang kapatid na si Suling. Isang babae na nagbebenta lang ng sarili. Wala nang iba pa. Miss Su noon ay ikaw na ate. Upang makamit ang karangyaan ay pinahimbing ka. At ipinagbili sa tahanan ng Prinsipe Rong. Sa pamamagitan ng aking rekomendasyon, naging pambansang tagapayo si Suli. Ngayon ang iyong kaaway ay nasa harap mo. Nasa iyo na kung kaya mong hawakan ito. Huwag kang mag-alala. Alanan, kahit hindi dumating si Suli, ipapalit kita sa kanyang pwesto. Para maging ako, ang pinakamalaking tulong sa aking pag-akyat sa trono. Ang kalayaang ipinangako ng prinsipe sa akin. Bale pa rin ba? Ha ha ha. Huwag mag-alala, hindi lang kaibalik ang iyong kalayaan. Kundi bibigyan ka pa ng magandang kinabukasan, kasaganaan at karangyaan. Mula sa araw na ito, ikaw ay magiging pambansang guro. Ako ang hari. Simula ngayon, magiging masaya ang buong mundo. Kapatid, ano ba ang nangyayari sa'yo? Ako ang ate. Ikaw ang nakababatang kapatid. Ginoo. Mga ministro, nakita ba ninyong lahat ng malinaw? Itong babae, itinanghal ang tunay niyang mukha. Nagmamatigas pa. Sige, mangyari. Talagang guro ng bansa. Ipapahayag ito sa lahat. Nakakagimbal na kaso ng panggagaya. Na parang ibon na umuoko pa ng pugad. Mahal na hari, mga kasama, ako ang tunay na Suli. Dating guro ng bansa ng Dakian. At siya, si Ling-er, talaga, ay ang aking tunay na kapatid na babae. Ang aking kapatid na si Ling-er. Dahil sa kabataan, hindi niya naiintindihan. Naging isang babaeng palaboy. Pagkatapos, naging pambansang tagapayo ako. Kaya nagustuhan niya, gamitin ang aking pangalan para manloko. Dahil dito, nagretiro ako sa bundok, at hindi na ginamit ang pangalang pambansang tagapayo. Natatakot na mangyari muli ang ganitong bagay ngayon. Ngunit hindi ko inasahan na mahirap talagang magbago. Mahal na Ginoo, ang katotohanan ay malinaw na. Ang babaeng ito ay gumagamit ng pangalan ng pambansang guro. Pandaraya sa hari at labag sa itaas. Nagdulot ng kaguluhan sa pamahalaan. 10 kasalanang hindi mapapatawad. Taos pusong hinihiling sa kagalang-galang na hari, na ipag-utos ang pagpatay sa babaeng ito. Tanggapin, ang tunay na pambansang tagapayo na si Suli ay bumalik sa hukuman, upang maitama ang mga maling paniniwala. Bakit mo kailangang gawin yan? Kung gusto mo ng karangyaan at kayamanan, ipinapasa ko sa'yo, ate. Bakit mo kailangang mandaya at manloko? Hindi ba? Alam mo, ano ang tawag sa kasalanan ng pagsisinungaling sa hari? Ako po, Emperor. Ipapatay ang mga babae, at ibabalik ang ating guro. Ako po, Emperor. Ipapatay ang mga babae, at ibabalik ang ating guro. Ginoo Su. Mahal na hari, ngayon, ang lahat ng mga opisyal ay nasa panig ng Prinsipe Rong. Kung hindi mapipigilan ang mga salita ng mga ministro,
Ang prinsiperong na ito na naguutos ng kabaligtaran ay tiyak na hindi titigil ng maayos. Sapat na. Noong mga nakaraang taon, sa utos ng yumaong emperador, mula sa guro ng bansa, itinuturo ang landas ng emperador. Dahil pareho kayong nag-aangkin na guro ng bansa. Alam nyo ba na ang unang aralin na itinuro sa akin ng guro ng bansa ay hindi mga kasulatan o mga aklat, kundi isang maikling sanaysay na isinulat mismo ng guro ng bansa. Ako, sa harap ng mga ministro, tinanong ko kayo. Yung unang bahagi. Ano ang nakasulat sa simula? Ang isang pinuno ay tulad ng hilagang bituon. Nananatili sa kanyang lugar habang ang mga bituin ay pumapalibot dito. Ang ningning ng hilagang bituon. Hindi ito dahil sa sarili nitong liwanag. Ang mga bituin ng bayan ay nagsasama-sama. Ang tinatawag na trono ng dragon, hindi gawa sa ginto, kundi sa mga balikat na iniaangat ng buong bayan. Ang tao ay parang tubig, ang pinuno ay parang bangka. Ang tubig ay makakapagdala ng bangka. Hindi pwedeng hindi maging maingat ang pinuno. Ito ang daan ng pagiging pinuno. Mas mahalaga ang kapakanan ng mga tao. Ang pangunahing layunin para sa kapakanan ng tao ay ang pag-unawa sa kanilang mga paghihirap at pagtulong sa kanilang kabuhayan upang mapanatili ang kanilang lipunan. Mahal na Ginoo, ang katotohanan ay maliwanag na. Ako, ipasa ang kahilingan na parusahan ang peking pambansang tagapayo na ito. Patayin siya. Kapatid na hari, ang ganitong mga maliit na halimaw na nagpapanggap bilang pambansang tagapayo, nadudungisan ang hukuman. Dapat parusahan ng mabigat. Tama. Nagpanggap bilang pambansang tagapayo. Niloko ang hari at nilabag ang utos niya. Alin sa mga ito ay sapat na para siya'y mamatay ng 10,000 beses. Nakakaawa ang batang top score na ito, na may ganitong uri ng tunay na ina. Isang malaking kahihiyan talaga. Aking kapatid na si Ling-er, bakit ka ba patuloy na nagpipilit? Ang iyong mga nakaraan, hindi ko sanang ipinahayag sa publiko. Mapagpatawad ang Ginoong pambansang tagapayo. Ngunit ang ganitong kasamaan, kailangang ilantad sa harap ng lahat. Patayin siya, para malinaw. May saksi. Magsasakawang Krihua. Paggalang sa prinsipe. Paggalang sa hari. Ang ating hari, mabuhay ng walang hanggan. Wang Krihua, itaas mo ang iyong ulo. Tumingin ka sa babaeng ito sa trono. Kilala mo ba siya? Ay, kilala. Kahit na siya ay naging abo, kilala pa rin siya ng mga tao. Aba, siya ang babaeng noon ay nasa Minfu, na nakalista sa Zuhulu. Palayaw, si Dailchen. Mahal na hari, mga kagalang-galang na hukom. Hindi ninyo alam, itong babae, noong araw sa bahay natin, ay pinakamainam. Anong Zhang Yuanwei, Ginoong Li, at si Ministro Wang, nakapagsilbi na siya sa kanila. Pagkatapos niyan, hindi ko alam kung sino ang nakasagupa niya. Hindi na siya makatiis sa Beijing, kaya tumakas na lang siya. Hihi! Sige na, umalis ka na. Umalis ka na. Ay! Umalis na tayo. Napakagaling magpanggap na kabayo bilang usa. Napakagaling magbaliktad ng katotohanan. Noon pa man, noong nasa silid-aralan ako, habang tinuturuan ko ang hari magbasa, yung mga nakapaligid sa akin, hindi bababa sa 3 ang tao. Tungkol sa pagtuturo ng madam, isa lang ang salaysay niya. Dahil sinasabi mo, ikaw si Suli, ako si Suling, at magkamukha talaga tayo. Anong ebidensya ang meron ka upang patunayan ito? Ikaw ay ikaw, at ako ay ako. Tama iyon. Isang artikulo lamang, ay hindi ko makatawan sa anumang issue. 20 taon na ang nakalipas. Sa hilagang hangganan, isang disyerto. 10,000 kabayo ng hilagang barbaro. Nasa harap na ang mga sundalo ng lungsod. Itim na ulap ang bumabalot sa lungsod. Ang pagbagsak ng lungsod ay malapit na. Iyan ang pambansang tagapayo. Hindi natatakot sa panganib. Iniutos sa mga sundalo na hindi lang huwag lumaban,
kundi buksan pa ang mga tarangkahan ng lungsod. Noong araw, siya mag-isa, nakasuot ng puti parang nyebe, nakaupo sa tuktok ng pintuan ng lungsod. Sa harap niya ay isang antigong gukin. Yung tunog ng gukin, kahit ang mga kampana at kabayo, malakas na parang batong tumatago sa ulap. 10 mukha ng pagsalakay. Humihigop ng bundok at ilog. Humihigop ng bundok at ilog. Nangangalit sa kaaway. Pinapagal ang 10,000 mandirigma. Hindi makabunot ng pana. Hindi makausad ang kabayo. Sa ilalim ng lungsod ng mga bughaw. Nag-alinlangan ng 3 araw. Hindi matapang na pumasok sa pinto ng lungsod kahit isang hakbang. Ikaw, pwede bang tumugtog? May utos ang hari. Sasamahan ko ang utos. Tama na. Ito ang tamang tono. Kahit na hindi ako nakarating sa Hilagang Dako noon. Ngunit pagkatapos ng tagumpay ng guro ng bansa, nagkaroon ako ng pagkakataong makinig sa isang tao na nagkwento tungkol sa himig. Ito nga ang kantang iyon. Napakasining. Napaka-espesyal ang damdamin nito. Hindi ito maaaring mali. Maliban sa taong iyon. Ang guro ng bansa na kayang takutin ang 10,000 barbaro. Sino pa ang makakapagpatugtog ng ganitong himig? Mahal na hari, ang ganitong sining sa pagtugtog at ganitong asal ay tanging sa tunay na Majestad mungkahi. Para makamit ito, kagitingan, mungkahi, gamit ang tunog ng koto, upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Hurry up na! Patayin ang peke na mungkahi. Ito, kagalang-galang. Ulat, kagalang-galang. May masama pong nangyari. Sumabog ang istablo ng mga kabayo. Mahigit 30 kabayong maharlika ang nabaliw. Nataranta dahil sa tunog ng kwerdas. Makawala sa tali. Nagmamadaling tumakbo papasok sa palasyo. Hindi na mapigilan. Bilisan, bilisan. Agad na ilayo ang kabayo. Sa sandaling ito, mga Ginoo, nais niyo pa bang maramdaman? Ito ba ay peking pambansang tagapayo? Kagalang-galang na hari, mga Ginoo, huwag magpaniwala sa aking tunay na ina. Ang daan ng musika ay malawak at malalim. Napakagandang tunog. Mahaba ang epekto. Sumusunod sa hangin. Hindi agad-agad. Makikita ang lakas nito. Kailangan ng oras upang maipasa. Upang maakit ang pagtutugma ng langit at lupa. Tama. Tunay na guro. Habang tumutugtog ng 10 direksyon ng pagkawasak, ang kanyang masiglang tunog ng gitara ay talagang umabot na may lakas na parang kidlat. Matagal nang nakatagong sa pagitan ng langit at lupa.
Iyon lang. Ang kanyang lakas. Ipinapasa sa labas ng palasyo. Kailangan lang ng kaunting oras. Tama. Pero si ate kong si Ling Er lang iyon. Napilya sa mga string ng gitara. Sa isang pagkakataon na swerte. Sakto lang. Parang siya ang nagdulot ng pagkabigla ng mga kabayo ng emperador. Alaynan. May katwiran. Hindi kataka-taka na siya ang top scorer ng ating dinastya. Mahal na hari, dapat mong bigyang halaga ang top scorer. Patayin ang huwad na pambansang tagapayo na ito. Sumasang-ayon ako. Tauhan. Dakpin ang babaeng ito na nagkalat ng maling salita. Naninakaw ang mga gawa ng pambansang tagapayo. At nagdulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Hayaang manatili siya. Magkakaroon ng malaking problema. Agad na dakpin. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sandali lang. At Ling Er. Kahit pa, marami kang pagkukulang. Lahat ng kasalanan. Pero, ikaw ang aking tunay na nakababatang kapatid na babae. Paano kung mapapanood na nasasaktan ka o mapapahama? Mahal na hari. Ako po, naglalakas loob na humingi ng awa para sa aking kapatid na babae. Nang may buong paggalang, pakiusap mahal na hari sa ngalan ng aking kapatid na parehong ina at ama. Patawarin mo siya, at ikulong na lamang sa kailaliman ng kulungan, upang siya ay mamuhay ng ganito. Mahal na guro ng bansa, talagang may puso ng bodhisattva. Sa harap ng ganitong masamang kapatid, kaya mo pang maging mapagpatawad. Nga. Bumawi ng kabutihan sa sama, nakakaantig ng langit at lupa. Bansa ng mga Diyos, guro ng bansa, mahalagang usapin. Mahalagang usapin ng guro ng bansa. Hinihiling ko sa inyong kamahalan na magpatawad. Sinasabi ko, hindi ba ninyo narinig ng maayos? Sinasabi ko, mahalaga ang usaping ito. Huwag basta-basta magsalita ng parusa. Mahal na hari, napakamaawain mo. Paano ka makakapagpatuloy sa ganitong malaking kaharian? Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako. Sa ibabaw ng gintong palasyo, ng mga marangal na tao. Walang sinuman ang may mata. Malapit na kayong mamatay. At nandito ka pa rin nang hihikayat ng kasinungalingan. Ninanakawan mo ang dangal ng mga tapat na lingkod ng hari. Walang hiya ka. Sa loob ng gintong palasyo, hindi ka pinapayagang maging pababa na babae. Yung goal. Sa ganitong kalagayan, may matibay na ebidensya. Ngunit patuloy ka pa ring naglalaro ng tuso. Talaga bang matigas ang ulo mo? Dalhin mo na siya. Huwag mo nang dungisan pa. Ang marangal na aura ng Kyonglin Yuyan. Ilagay na. Mahal na hari, bakit hindi pa siya tinawag? Nga. Ilagay na. Mayroon pa akong huling salita. Tiyo ng emperador. Hintayin mo akong matapos magsalita. Bago kumilos ay walang masama. Ikaw ang kanyang kamahalan. Mula pa noon, palaging ang hari ang nagpapatahimik sa lingkod. Paano naman na ang lingkod ang nagpapatahimik sa hari? Hari, ano po? Malaya po kayong magsalita. Noong araw, sa disyertong lungsod ng Hilagang Bayan, ang pambansang tagapayo sa isang labanan, ay napalayas ang mga barbaro, at nag-iwan ng isang sulat, nakaukit sa bundok ng Dingjun. Ang tula na iyon, puno ng matinding pangarap. Ngayon kayo dalawa. Sino ang makakakanta ng anong tula? Ang tulang iyon. Ito ay pagkatapos na maibalik ng pambansang guro ang hilagang hangganan. Nakita ang pagkawasak ng mga bundok at ilog na puno ng dalamhati. Nais na alisin ang matinding ambisyon ng ating lahi na may daang taon ng dugo at karumihan. Kayo, tiyak na hindi nakarinig. Ngunit ang mga veterano noong mga panahong iyon ay alam. Ngayon ang mga matatandang ministro sa Nanggong ay alam. Alam ko. Alam ng guro ng bansa. Umawit. Galit na galit. Sa tabi ng railing. Tumigil ang ulan.
Itinaas ang mga mata. Sumigaw sa langit. Masidhing damdamin ng tapang. 30 tagumpay, alabok at lupa lamang. 8,000 milya ng paglalakbay. Ulap at buwan. Huwag mag-aksaya ng panahon. Hanggang ang buhok ng kabataan ay maging puti. Walang saysay na pagdadalamhati. Hiya ng Jingkang. Hindi pa natutunaw ang nyebe. Sakit ng aking puso. Kailan mawawala? Sumakay sa mahabang karwahe. Tinutuklap ang hilan. Nawawala ang bundok. Malakas na hangarin, gutom na kumain. Ng karne ng mga barbaro. Umingiti habang uminom. Dugo ng Hans. Muling magsisimula. Ayusin ang lumang bansa. Umaga. Langit. Hilaga. Gates. Anong kalokohan to sa tula? Dalhin mo dito. Nakakatawang usapan, uminom ng may kasiyahan. Dugo ng Hans. Si ang pambansang guro. Bumalik na ang pambansang guro. Bumalik na ang pambansang guro, Kaluwalhatian ng dakilang kin. Nandito na. Mahal na guro. Dahan-dahan lang po. Sinasabi mo ba na siya ang tunay na guro ng bansa? Kawalang hiyaan. Walang mata sa katotohanan. Malamang. Noong panahon ng krisis sa Hilagang Hangganan. Sino ba? Na ipawalang saysay ang 10,000 mga barbaro. Ay siya mismo ang nasa harap mo. Ito ang tunay na. Tanging. Timon ng dagat ng dakilang kaharian king. Guro Su. Tatay. Totoo nga ang sinabi ni Taifu. Anak. Tingnan mo ng mabuti. At intindihin. Siya. Ay siya nga noong araw. Pinamumunuan mo kami, mga matatandang buto. 3 laban, 3 panalo. Pinabagsak ang hukbong hilagang barbaro sa loob ng 10 taon. Hindi nangahas na umatras patimog. Dakilang tagapayo ng dakilang kaharian. Mataas na tagapayo. General Li. Ginoong Zhang. Guro Wang. Kayo pong lahat. Lahat ay matanda na. Ginoo. Noong araw, mga haligi ng bansa. Lahat ay matanda na. Ngunit ang aking naiwang dakian. Hindi pwedeng tumanda. Prinsip Rong. Bilang tiyuhin ng emperador. Dapat kang mangako sa biyaya ng emperador. Hindi mo dapat kalimutan na magbigay ng utang na loob. Sa halip, nagkakaroon ka ng puso ng isang hindi tapat na tao. Ano? Ikaw ay nagdudulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Nanganganib ang pundasyon ng bansa. Pagsisinungaling sa mga tapat. Malupit na paglabag. Mabulaklak na pananalita. Baligtarin ang katotohanan. Pagsusulsol sa mga opisyal. Tinutukoy ang usa bilang kabayo. Ayon sa batas ng dakilang kian. Dapat putulin ang ulo. Ako'y humihiling na patayin si Prinsipe Rong. Ako'y humihiling na patayin si Prinsipe Rong. Kayo. Sino ang may lakas na pumatay sa akin? Mukha. Ako. Taong 37 ng lumang kalendaryo. Pumasok sa hukbo. Sundan ang dakilang guro ng kaharian ng Dakian. Bantayan ang Yanmen. Labanan sa Tianshan. Lumahok sa 37 malalaki at maliliit na labanan. May nakalap sa tolda. Walang sala ang ulo ng mga tulisan mula sa Hilaga, 86. Nag-ipon ng mga tagumpay sa digmaan. Itinaas ang ranggo sa hukbong Tians. Punong opisyal. Ngayon, handa akong isakripisyo ang buhay ko upang ipagtanggol ang dakilang guro ng Kian. Sino ang walang mata na magtatangkang lumapit? Magtanong muna sa kutsilyo sa kamay ng matandang ministro. Sasagutin ba o hindi? Si General Li ay may pambihirang kapangyarihan. Ngunit, kung ipagtatanggol mo ang pambansang tagapayo, dapat mong linisin ang iyong mga matandang mata.
Ang tawag sa kanya ay suling. Isang babae siya. Kayo mga matandang lingkod ay nais kasama ang babaeng ito upang agawin ang kaharian ng pamilya Xiao. Hindi. Sila ay mga matatandang ministro ng nakaraang emperador. Kami ay mga guro, mga ninuno. Sila ay sumunod sa guro ng bansa. Hawak ang mundo. Paano naman magkakamali? Prinsip. Ang iyong anak ay isang top student. Ngunit siya ay anak ng pambansang guro. Sila ay may dugong nag-ugnay. Hindi naman. Sila magkakamali sa kanilang tunay na ina, di ba? Hayaan mong gawin ng mabuting anak mo. Nang maayos ang pagpapaliwanag sa mga matandang ministro. Nang malinaw. Sino ang tunay na ina niya? Sino ang tunay na pambansang guro? Wenxuan. Anak kong mahal. Basta't sa araw na ito sa palasyo, aaminin mo na ang iyong tiyahin ang iyong tunay na ina. Ituro mo siya bilang ang kasalukuyang pambansang guro. Pangakong sasang-ayon ang tatay mo. Sa posisyon ni General Wang Jian, ay sayo na. Mga ginto, pilak at yaman. Madaling makuha. Ayos lang. Tumingin ka ng mabuti. Ikaw. Hindi ka ang guro ng bansa. Siya. Ang tunay na guro ng bansa. Suli. Mga ginoo at ginang. Lahat kayo ay nalinlang niya. Ang katotohanan ay, noong namatay ang nakaraang emperador, ayon sa mga naipasa ng tao, dapat ay, ang kapatid ng nakaraang emperador na may mataas na dangal. Prinsip Rong. Ang sinabi ng matagumpay na estudyante ay totoo sa bawat salita. Xiao Chengyu. Para agawin mo. Ang trono na dapat ay para kay Prinsipe Rong. Pinalabas mong may utos ang yumaong emperador. Ito ay isang napakalaking kasalanan na hindi dapat patawarin. Pagkatapos mong maupo sa trono, alam mong mabuti na ako, si Suli, ay may mataas na reputasyon sa loob at labas ng hukuman. Takot akong lumabas sa bundok para tulungan si Haring Rong, para paibigin ang pundasyon ng iyong Peking dinastya. Kaya't pinag-isipan ko ng mabuti na maglatag ng ganitong plano. Ang anak kong si Wenxuan ay aking nag-iisang anak. Ikaw at ang aking kapatid na si Suling ay nagsanib puwersa. Dinala siya sa probinsya. Tinawag itong pag-aalaga. Ngunit ito ay pagkakakulong. Ang layunin ay upang putulin ang dugo at lahi ni Suli. Nawasakin ang aking loob at hindi na muling lalabas sa bundok. Ina. Ang anak na ito sa mga nakaraang taon ay nagdusa sa bukirin. Pinalaki ng babaeng ito upang sa araw na ito maipakita ang tunay na mukha ng Peking Emperador. Naway pangunahan ng guro ng bansa ang katarungan. Isang mahusay na top-notcher. Grabe ang pagbaligtad ng katotohanan. Ikaw, para makisawsaw sa kapangyarihan, hindi man lang nagdalawang isip na tawaging salot ang iba, at nagmamalaki pang siraan ako. Nagnanais na agawin ang trono, sa sobrang kasuwapangan at kahangalan mo. May naniniwala pa rin sa ganyang kabuktutan. Heswita, hindi mapagkakatiwalaan ang tagumpay. Sa aking kamay, may hawak akong isang bagay. Tingnan mo, sapat na ba ang timbang nito? Sa utos ng langit. Nang may habang buhay. Yongchang. Ito ang pambansang Jade Seal. Ginoong Rong. Alam mo ba na ang Jade Seal ay pundasyon ng bansa? Magtatangkang magnakaw ka ba? Magnakaw. Mahal na hari, ang pambansang Jade Seal ay kaloob ng langit. Tanda ng tunay na dragon. Dapat mapunta sa tunay na dragon. Ako ngayon
ay hawak ang Jade Seal. At ang 200,000 hukbo ng mga tigre at lobo sa hilaga. Nasa kamay ng nag-iisa ang lahat ng bagay. Nag-iisa. Tingnan natin. Ngayon, sa ibabaw ng gintong palasyo na ito. Sino ang may lakas na hadlangan ang daan ng nag-iisa patungo sa langit? Kayo. Pakiusap na. Ito ay pribadong usapin ng hari. Bilang mga tagasunod, hindi natin pwedeng makialam. Hindi tayo pwedeng makialam. Your Majesty. Ang katawan ng hari ay hindi maganda. Pagod ang isip. Dahil dito, ang mga traidor ay namamayagpag. Ang selyo ay natabunan ng alikabok. Ito ay panganib sa bayan. Nag-iisa. Bilang unang prinsipe. Walang ibang responsibilidad kundi ito. May katwiran ang sinabi ng Haring Ginoo. Ang katawan ng emperador. Talagang kailangan magpahinga ng maayos. Ako, si Sully, sa pangalan ng dakilang pambansang tagapayo. Taos pusong hinihiling kay Regent na prinsipe. Para sa kapakanan ng kaharian. Para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pansamantalang hawakan ang Jade Seal. At pamahalaan ang buong gobyerno. Naway tanggapin ito, kagalang-galang na Regent na prinsipe. Pamahalaan ang buong gobyerno. Sa tamang daan ng mundo. Mangyaring kagalang-galang na regent. Pamunuan ang mga usaping pambansa. At pangalagaan ang estado. Ay naku. Sige na. Dahil, ang guro ng bansa ay nagmungkahi. Ang mga opisyal ay humihiling. Ako, ay tatanggapin ang hamon. Na ito ng malaking responsibilidad. Simula ngayon, ako, ay magiging rehente. Tagapaglingkod sa langit. Gumaganap ng tungkulin ng bansa. Your Majesty, magpahinga ka na sa palasyo. Magpahaba ng buhay. Prince Regent. Tiyuhin. May tao dyan. Bumalik ang mga bantay sa palasyo. Suling, tumulong ka sa kasamaan. Ano na ang ginawa mo? Kapatid, nagbibiro ka lang. Ikaw, ang tunay na suling. Ako. Ngayon ay ang pambansang tagapayo ng dakilang Kian. Suli Principe wrong. Mapanlin lang na ambisyon. Ginagamit ang emperador para kontrolin ang mga prinsipe. Nasira na ang kaayusan ng hukuman. Ang bakal na paa ng mga hilagang barbaro ay nasa hangganan. Nakatingin ng matalim. Ikaw ay para lang sa sarili mong pagnanasa. Tumulong sa kanya na gawin ito. Isang gawaing salungat sa tama. Ano ba talaga ang iniisip mo? Tama na. Alam mo ba? Kapag nawala ang linya sa unahan, ang mga kawal mula sa hilaga ay bumaba sa timog. Sa bawat sulok ay may sigalot at digmaan. Dugo ang umaagos na parang ilog. At ang milyon-milyon ng mga mahihirap na nagbubungkal sa bukirin. Bakit kaya nila na magtiis kahit na para sa iyong pansariling interes ngayon? Na masira ang kanilang pamilya at buhay. Suling, kumusta ka na ba? Tumahimik ka, ang napakasamang babaeng ito. Ako, ay ang pambansang tagapayo ng dakilang Kian. Suli, nag-iisa ang kapangyarihan. Hindi ka pwedeng utusan ng ganitong lamok. Makasaysayang mamamayan. Iyon ay lamang. Ako, at ang tagapamahala ang mga piyesa. Na walang halaga, ang kanilang buhay at kamatayan. Ano ang kinalaman ko dyan? Ikaw pa nga. Aking mabuting ate. Ikaw mismo ay hindi mo kayang alagaan. Tapos mag-aalala ka pa sa mga magsasakang iyon. Napakababaw mo talaga. Dahil tayo ay magkapatid. Hindi na kita papatayin. Pero, ang kasalukuyan mong pagkatao ay babae. Babae. Si Suling. Kaya bumalik ka na. Sa Zui Chanlu. Simula bukas. Paglalagay ng plaka.
Pagtanggap ng mga bisita. Pagpalain tayo ng Panginoon ng habang buhay. Mga anak ng lobo. Sa unahan, ay ang puso ng dakilang Kian. Ang lungsod ng imperyo. Si Ginoong Wangrong, mula nang hawakan ang hukbo ng daking. Talagang isang ganap na cute na cute. Paulit-ulit na natatalo. Ibinibigay ang magandang lupain. Nang walang kapalit sa akin. Sa ilalim ng mga pangpang ng hilagang pinto. Hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos. Para kay Suli noong mga panahong iyon. Ang babaeng iyon. Ang tunay na nagpapapadugo. Sa mga mandirigmang hilagang barbaro. Siya ang nagbabantay sa Yanmen. Nawala ang 30,000 sundalo ko. Sinakop niya ang Tianshan. Namatay ang kapatid kong lalaki. Isang tugtog ng kanyang kwerdas. Pinatigil ang 100,000 hukbo ng 3 araw. Ang talino ay halos parang salamangka. General, dahil dito, may kaunting pag-aalala ako. Sa paglusob na ito patimog, ang bilis na pagbagsak ng hukbo ng dakilang Kian ay labis na kahina-hinala, parang sadyang nagbibigay daan sa atin. Narinig ko na si Suli ay bumalik na sa palasyo. Takot ako. Ito ang kanyang tusong plano. Unang nagpapakita ng kahinaan ng sadyang. Ihatid mo ako sa 10,000 mandirigma sa gitna ng kaaway. Diretso sa ilalim ng pader ng kaaway. At pagkatapos, magsagawa ng isang ambush mula sa lahat ng panig. Upang tuluyang masupil kami. Sa gitnang lupain na ito. Kung ganito nga ang mangyayari. Wala nang matitira sa amin ang mga hilagang barbaro. Araw ng pagbawi. Hillian. Ninakot ka ni Suli. Natatakot ka na ba? May tiyak na balita na ako. Yung tunay na Suli. Ang tunay na sandigan ng Dakian. Ang pangunahing kalaban ko sa buhay at kamatayan. Naipakita na nila mismo. Bilang isang pangit na babae. Nadala sa bordel. Nangangalakal na ng serbisyo. Pagdating ko sa kabisera ng imperyo. Siguradong, aalagaan ko ang kanyang negosyo. Ang Dakian ay nagsira sa sarili nitong Great Wall. Swerte na ibinigay ng langit. Ito ang langit ng walang hanggan. Tulungan mo kami, North Barbarian. Makamit ang walang hanggang dominasyon. Sa laban na ito, mga lobo na sundalo pumasok sa pader. Sikaping wasakin ang kabisera. Sa gitna nitong magandang lupain, lahat ay magiging akin. Pastulan ng mga hilagang mandirigma. Hayaan ang rehente ng Dakian. At ang mga malambot na ministro ay magpagsamba sa aking mga paa na nanginginig. Pumasok ang mga mandirigma ng lobo na nagwasak sa kabisera ng imperyo. Ang pagsibol ng dragon sa hilaga. Mabuhay ang pangunahing leader. Magbalik. Regal na prinsipe. May malaking problema. Nawalan tayo ng yunguan ng Flying Cloud. Namatay ang tagapagtanggol. Unang linya ng mga barbaro. Nasa labas na tayo ng syudad, 30 milya. Delikado na ang kabisera. Isang grupo ng mga cute na bata. Anong silbi nila sa'yo? Bumalik sa bansa. Banal na guro. Hindi ka ba magpaplano sa likod ng mga tabing? Hindi ka ba matalino at puno ng plano? Ngayon, nasa harap na ng lungsod ang mga sundalo ng hilagang barbaro. Ang kaharian ko ay nasa panganib. Nasaan ang iyong plano? Mabilis, bigyan mo ako ng estratehiya upang mapaalis ang kaaway. Ito. Maliit na cute. Walang silbing bagay. Umalis ka sa harap ko. Ulat. Prinsipe Regent, Prinsesa Ronghua, at ang kanyang asawa, ay dinukot ng mga barbarong sundalo. Nasa loob ng kampo ng kaaway. Ano? Paano nangyari ito? Opo. Nakapasok ang espiya ng mga barbaro sa lungsod.
General ng Hilagang Hukbo. Simula nang ikaw ang humawak sa depensa ng lungsod, upang hindi maputol ang daan ng supply. Kaya, hindi nilimitahan ang paggalaw ng mga tao. Zhao Wensuan. Principe Regent. Sa loob ng lungsod ng imperyo, maraming tao, at mayroon ding mga sundalo ng hukbong panglungsod, na araw-araw ay kumukonsumo ng malaking supply ng pagkain at damo. Huling sundalo ay nagnanais, na sa oras na ang mga barbaro ay nasa pintuan na ng lungsod, makapag-ipon pa ng mas maraming pagkain at supply. Kaya, haha, haha, ayos, haha. General ng Hilagang Kampanya ng Gobi. Naipadala mo ang mga hilagang barbaro. Sa ilalim ng kabisera, ang iyong ina ay isang pambansang tagapayo. Dumadaloy sa iyong dugo. Ang dugo ng pinakamahuhusay na general ng Dakang. Ngayon na nasa panganib ang bansa, nasa kapahamakan ang prinsesa. Ikaw, lumabas ka sa lungsod ng Gyu. Tanggihan ang kalaban. Ibalik mo ang anak kong si Hua. Patalsikin ang mga sundalo ng Northern Man. Sa akin. Kung hindi, dala ang ulo, puntahan mo ako. Regente. Huwag. Ayokong buksan ang tarangkahan ng lungsod para ilabas si General Zhao sa lungsod para itaboy ang kalaban. General Yong Dakian ng Menling, General ng Hilaga, Zhao Wensuan. Anak ni Consultant Suli. Menling Yong, kayong mga barbaro magmadaling umatras. Kung hindi, huwag mong sisihin ang general na ito kung magiging masyadong magaspang. Sino ang sinasabi mong ikaw? Ako. Mga barbaro, makinig. Ito ay anak ng dakilang guro ng Dakian. Na si Suli. Pangkalahatang Zhao Wensuan. Na naglalakbay sa Hilaga. Ibigay ninyo ang prinsesa. At umatras kayo. Kung hindi. Lunong batang paslit. Haha. Mahal na guro. Matandang duwende ni Haring Rong. Pinipilit ang iyong anak na si Zhao Wensuan. Lumabas ng lungsod upang salubungin ang hukbo ng mga hilagang barbaro. Nga. Katatapos lang ng bata na lumabas ng pintuan ng lungsod. Nabaril siya ng isang palaso mula sa mga barbaro. At tinamaan sa braso. Malubhang sugatan at nahulog. Mukhang gustong putulin ng Prinsipe Rong ang iyong lahi. Pababayaan kang mawala ng supling. Karapat-dapat kang parusahan. Ibubuhos ko na ang aking buong lakas. Pupunta ako sa palasyo para hanapin ang matandang magnanakaw na iyon. Para humingi ng paliwanag. Sige, sasama ako. Kahit pa tayo'y mapuno ng dugo sa gintong hagdanan. Umaasa kami kay Guru Su. Ibalik ang katarungan. Tara. Huminto ka. Siya si Zhao Wensuan. Siyang may kasalanan. Sombong. Regente. May emergency sa Xizimen. Naabot na ng mga sundalong barbaro ang tuktok ng pader gamit ang hagdang kawayan. Namatay si General Zhang sa laban. Ulat. Nagsimula na ang apoy sa timog na pinto. Ginamit ng mga sundalong barbaro ang mga palaso na may apoy. Hindi na kayang pigilan ang butas. Iulat. Personal na tumutukso ang pinuno ng mga barbaro. Napakalakas ng atake. Hindi na kaya ng mga kapatid. Malapit nang bumagsak ang bayan. Regente. Huwag nang mag-atubili. Yumuko ka na. Principe. Pakiusap, ilabas na si Guru Su. Sa buong Dakian. Siya lang ang makakatanggol. Kung maantala pa, lahat ay mawawala. Malapit nang masira ang lungsod. Kapag pumasok na ang mga kalaban. Kahit na ikaw ay Regent King. O simpleng mamamayan lang. Kasama ang espada at kalis. Lahat kami ay masusunog. Magiging pulbos kaming lahat. Principe.
Ako lang. Regent King. Pinuno ng mga barbaro. May ipinapana mula sa labas ng lungsod. At sumisigaw sa labas ng lungsod. Sumisigaw. Anong sinisigaw? Magsalita ka na. Sumisigaw. Matandang si Wang Rong. Ang iyong minamahal na anak na babae ay makinis at makatas. Pinagsilbihan niya kayo ng maaliwalas. Itong maliit na damit ay ibinigay sa iyo ng Pangulo. Para matikman mo rin. Amoy ng anak mong babae. Ginoo. Magbibigay ng utos. Dalhin si Gu upang mag-enjoy sa Spring Tower. Ibigay mo ang babaeng iyon. Hindi. Ipakilala mo sa akin si Suli. Lumabas ng bayan. Itaboy ang kaaway. Narito ang utos ng hari. Suhuling-suli, pakinggan ang utos. May utos ang regent. Alam mong may kaalaman sa mga bagay ng digmaan. Sa gitna ng pambansang krisis, ipinagkaloob ang espesyal na awa. Umaksyon ka agad at pumasok sa palasyo ayon sa utos. Magbayad ng kasalanan sa pamamagitan ng paglilingkod. Pag-usapan ang mga plano para paalisin ang kaaway. Utos. Kinumpirma. Sa Makat. Guilty si Suli. Hurry up and receive the imperial decree. Mahigpit na utos mula sa regent. Ipinapagawa kay Suli. Agad na bitawan ang lahat ng hawak. Mabilis na pumasok sa palasyo upang magpahayag ng paggalang. Hindi dapat magkamali. Kung magtatagal ka, sisisihin ka ng husto. Ganito ang utos. Dumating na ang utos ng hari. Dumating na ang utos ng hari. Dumating na ang utos ng hari. Ginoong pambansang tagapayo. Pakiusap na po. Tanggapin po ang utos. Pumasok na ang mga mandirigmang barbaro sa ilalim ng lungsod. Nasa harap na ang pagpatay sa buong lungsod. Pakiusap, tanggapin po ang utos, mahal na guro ng estado. Matalino ka. Inay. Inay. Tingnan mo ang sugat sa anak ko. Anak. Tinamaan ng pana ng mga barbaro sa braso. Itong sugat. Itong sakit. Para kang tinusok sa puso, napakasakit. Inay. Anak, maliman ang lahat, maliman ang lahat. Ang dugo na dumadaloy sa anak ko. Ay sa iyo rin. Talaga bang magagawa mong panoodin ang anak mong mamatay sa harap mo? Inay. Hiling ko po sa inyo, anak. Tulungan niyo na po ako ngayon. Ang anak ko ay isang general ng Northern Expedition. Ngunit kung hindi pabor ang digmaan, basta ikaw ang lumaban at ipagtanggol ang lungsod. Anak, maaari mo pang mapanatili ang iyong posisyon, at hindi ka mahihirapan ng regent na hari. Inay, nangako ako. Nababaguhin ko ang aking sarili. Tiyak na gagalingin kita ng mabuti. Inay, pakiusap po, ina. Siyempre, ina mo rin naman. Kapag nakikita kang nasasaktan, tiiyak na luluwag ang puso niya. Nga, pati ang top scholar ay lumuhod na. CJ, sige na nga, babaeng walang puso at damdamin. Kahit ganito na ako, nanghihingi na ako sa'yo ng pababa. Pero ikaw pa rin ang nagmamaliit at hindi nakikinig. Akala mo ba, ngayon ay hindi kita kayang ipatigil?
Suli nakikinig. Agad na bitawan ang kwerdas. Sumunod sa utos ko at bumalik sa lungsod upang labanan ang kalaban. Kung muling lalabag sa utos, ipapako agad at hindi palalampasin. Zhao Wenxuan. Ikaw naman loloko at nagkunwaring ama. Isang lalaking nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Karapat-dapat ka rin na magbasa ng utos ng hari dito. Karapat-dapat na tawagin ng tuwiran ang pangalan ng pambansang guro. Pagsuway sa mga alituntunin ng tao. Hindi ka pa nga kahalintulad ng baboy at aso. Pambansang guro, paano ka nagkaroon ng anak? Ikaw na ganito, walang hiya, na may pusong parang ahas at alakdan. Anak, masamang tao, umalis ka. Ngayon, kahit na bumagsak ang lungsod, naghihintay ako. Nangangako akong ipagtanggol ang guro ng bansa. Sumpa, maganda ang pagkakasabi. Masama akong tao. Masama akong tao. Yung nagbigay buhay sa akin. Yung babaeng ito. Ano ba iyan? Matandang babae. Papalabasin mo siya sa akin. Zhao Wenxuan. Hindi ka karapat-dapat na maging anak. Ikaw ay lumalabag sa moralidad. Hindi ito katanggap-tanggap sa langit. O Diyos, ito ba ay tao pa rin? Gusto ni taga Grand Prix na uminom. CJ. CJ. Hahaya ka bang magbato sa akin? Mga tao, halika rito. Paliitin ninyo ang lugar na ito. Hahaya ka bang gawin ito? Zhao Wenxuan. Ikaw walang kwentang lalaki. Nais mong gambalain ang guro ng lahi. Unang tatahakin ang aking bangkay. Bago ka makalapit. Nandito ako. Sino man ang magmamaliit sa kabanalan ng guro ng lahi. Maliban kung ang angkan namin, Wang, ay nawala na. Zhao Wenxuan. Ang ginawa mo ngayon ay hindi katanggap-tanggap sa langit. Tiiyak na parurusahan ka. Kami ay nangakong ipagtatanggol ang Grand Magi hanggang kamatayan. Matandang matigas ang ulo. Hinahanap niyo ang kamatayan. Sige, tutulungan ko kayo. Pumatay kayo sa kanila. Patayin lahat ng nakakaharang. At hilahin mo siya pababa. Tigil! Nag-iisa. Humihingi kami ng tulong mula sa guro ng bansa. Palayasin ang mga barbaro. Iligtas ang dakilang kiyan. Buksan muli ang langit ng araw at buwan. Kami ay humihingi ng tulong mula sa guro ng bansa. Palayasin ang mga sundalong barbaro. Iligtas ang dakilang kiyan. Buksan muli ang langit ng araw at buwan. Mga Ginoo, mali ang inyong pagyuko. Matagal na akong hindi isang pambansang tagapayo. At hindi na rin ako ina ng sinuman. Ako, ngayon ay isa na lamang. Sa loob ng Zui Chanlu bilang isang mang-aawit. Nagpapakita ng talento, hindi nagbebenta ng katawan. Kung nais ng mga Ginoo na makinig ng musika, ihanda ang sapat na pilak tungkol sa pagtatanggol sa lungsod at pag-urong ng kaaway. At ang kapalaran ng bansa, mangyaring umalis na kayo.
bumalik sa palasyo. Mahal na hari. Ako. Lubos na nagkamali. Pakiusap, mahal na hari. Ililigtas ang dakilang Qian. Ililigtas si Huier. Ako. Si Huier na lang ang natira. Sayas Imperial Seal. At mayroon pang 24 na paraan ng mga tulong na maaaring mag-utos sa buong mundo. Ministro. Lahat ay ibabalik sa orihinal na may-ari. Ang tanging hinihiling ko lang ay ipatawag ang pambansang guro mula sa kanyang paglalakbay. O kaya ay ang hari mismo. Personal na pinangunahan ang laban. Basta makalaban natin ang kalaban. Makabawi lang sa aking anak na si Hua. Ako. Walang reklamo. Ako. Ay. Nasa posisyon ng emperador. Magmukhang patay na. Ako. Ay. Maupo sa trono. At magmukhang patay na. Nais tumakas ni Tiyo. Sige, tumakas ka. Tulungan si Hua. Iligtas si Dakian. Xiao Chengyu. Ikaw na kinuha ng tiyuhin. Ang kaharian. Huwag maghintay ng kamatayan sa iyong pagong na shell. Umakyat ka rito para humingi ng tawad sa akin. Nais mo bang magpatira pa? Makinig kayong mga barbaro. Ako ay ang dakilang anak ng langit. Xiao Chengyu. Ang aking guro sa bansa. Si Suli ay nagsabi. Ang anak ng langit ay nagbabantay sa mga hangganan ng bansa. Ang hari ay namamatay para sa kanyang bayan. Ngayon, ako, nasa itaas ng tore ng kabisera. Kasama ninyo. Magpapasya tayo sa isang laban hanggang kamatayan. Nasa akin ang lungsod, nasa akin ang buhay. Kung mawawala ang lungsod, mawawala ako. Mga sundalo ng Dakian. Huling utos ko. Walang takot sa kamatayan. Sumama ka sa akin. Pumatay ng kaaway. Xiao Chengyu. Huwag ka nang magpanggap dito. Tingnan mo kung ilan pa ang kasama mo. Hindi umabot ng 1,000. Mga natirang sundalo. Sa ganitong bilang ng tao. At sa iyong sirang espada. Nais mo pang ipagtanggol ang imperyo. At harapin ako. Na may 10,000 sundalong lobo.